Sila pinagpapasalamat ko. Siya po yung gumagabay, patnubay, para hindi madili, matala ang pagdako po namin dito po sa main church. Kaya purihin ang ating Panginoon. Amen? Okay, tayo po ay dadako pa rin sa pag-aralan. Ano nga po nga bang sinatapik po natin? Ngayon pong buwan ng April, saan pa rin po tayo? Prayer and fasting. Prayer pa rin. Okay. Nasa panalangin at pagkapasting. Ibig sabihin, pagka may panalangin, may pagkapasting, ito po ay isang manatawag natin na mayroong pinaghahandaan o paghanda. Bakit tayo nagpe-pray? Bakit tayo nagpapasting? Ibig sabihin, meron tayong pinaghahandaan. Dapat alam po namin yung ating pong pinaghahandaan kung bakit ginagawa natin yung pray and pagpapasting. Okay, ang ating konteksto ngayon, pag-aaralan, ay samahan niyo po ako sa aklat ng mga awit, chapter 85, verse 6. Dito po tayo babase ng ating pag-aaralan. Okay? Pwede po bang lahat ng mga Kristyano rito magbuklat ng Bible? Kasi pag hindi ko yung magbubuklat ng Bible, hindi nyo nasusundan, may inip kayo. Di ba? At ang mga sabi ninyo, ang tagal naman magturo ni Pastor. Di ba? Pero pag nagbabasa kayo at sinusundan niyo yung pagtuturo, nalilibang kayo, hindi nagkakaroon ng pagkainip. Amen? So, salamat na lamang at walang mga tulong dito. Pero may ilang mga pagkakataon ng worship service, yung ilan ay tulog na. Ayun pa, napakalaga ng panahon ng pagtuturo ng salita ng Panginoon kung saan natutulog. Ay hindi nila alam, yun yung strategy sa Satanas para hindi ka makapakinig nakawin ang salita ng Diyos na maaaring mapakinggan doon sa mga tuturo sa unahan. Amen? Palagpakan nga natin ating Panginoon sa mga Kristiyanong buhay na buhay. Hallelujah. 85. Verse 6. Ang sabi po dito, sa ating babasahin, hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Yan. Uri po pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang ating topic ngayon sa umagang ito ay revival. Sabi niya siya katabi, revival. Alam niyo po itong salitang revival, ito'y napakagandang pakinggan. Amen? Yes. Sapagkat kapag sinasabi ng manandang kasulatan na revival, ay alam natin yun. Merong magandang mangyayari. Yes. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, merong mangyayari. Yes. Amen? Hallelujah. Revival. Kaya nga ito po, yung salitang revival, ito po ay maaaring sabihin natin na pangkaraniwan. Amen? At malimit nating mapakinggan ang revival. Yung kalandahan. Okay? Na ibig sabihin ng revival, ang revival ay pagbabalik ng buhay, muling pagkakaroon ng kamalayan, pagbabalik sa kasiglahan mula sa nalulupaypay o napabayaang espiritual na buhay o pamumuhay na pabayaan sa espiritual na pamumuhay. Amen? Yun po pala yung kahulugan ng revival. Hallelujah. Okay. Kaya, kung ating pong pag-aaralan, ang revival po ay dapat maranasan ng church ng kabuuang mananampalataya. Amen? Kailangan yan na maranasan sa body of Christ, sa kabuuan ng mananampalataya, yung pagpapanibagong sigla. Amen? Hindi lamang ng mga pastor, mga preacher, magagawa na kailangan maranasan ang pagpanibagong sigla, kundi sa lahat
mga mananampalataya. Kaya sa umaga nito, makikita natin ang aming sarili kung kailangan niya natin ang revival. At makikita rin natin sa pag-aaral na ito yung ating kalalagayang espiritual, kung saan na naroon yung ating espiritual na kalalagayan. Dapat hindi malaman ng mga Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Meron kang kabanayan. Amen? Meron kang spiritual awareness. May alam ka. Alam mo yung iyong kalalagayan kung ikaw ay naglalamig. Alam mo ang kalalagayan kung ikaw ay, ano pang tawag doon? Maligam-gam. Dapat alam mo kalalagayan kung ikaw ay malakas o maalam, mainit na Kristiyano na nag-aapoy-apoy. Amen? Hallelujah. Kaya napakagandang salita yung salitang revival. Amen? Sabi mula sa pananamlay, nagkakaroon ka ng kasiglahan. Mula sa kabulukan espiritual, nagkakaroon ng panibagong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ko, kailan dapat magkaroon ng revival? Kailan niya po ba? Ayan. Tingnan po natin kung kailan magkakaroon ng revival kapag ginusto mo nang mayroong pagkagutom, pagkauhaw sa pagpapanibagong sigla, by faith, mangyayari ang revival sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, kailangan mong revival kung nakakadama ka ng kakulangan ng pag-ibig mo sa Diyos. Yung po pala. Amen? Kailangan pala na magkaroon ka ng pagpanibagong sigla kung sa iyong pakaramdam ay nalalamig na ang iyong pag-ibig sa Diyos. Ito ay alam ng mga tao nakaranas ng first love sa Panginoon. Nakaranas ng nakakakilig ng pag-ibig sa Diyos. Amen? Pero kung di pa naranasan yung nakakakilig ng pag-ibig sa Diyos, dapat maranasan mo sa iyong buhay para hindi makihungkag yung iyong paglilingkod. Amen? Para hindi parang maging yung paglilingkod ay nagiging na lamang. Sabi doon, nagiging tungkulin na lamang pagka walang kasiglahan. Yung paglilingkod naging tungkulin. Ay, dito ngayon. Ay, dito ngayon. Diba? Kailangan ako dumalo. Hello, tama yung pagdalo-dalo. Amen? Pero napakaganda na sa iyong pagdalo, dumadalo ka sa iyong buhay dahil meron kang kasiglahan. Amen? Hindi na bibilitan. Amen? Hindi ginaganap ang isang tungkulin lamang. Amen? Sapagkat ang Diyos sa ating paglilingkod, nakikita niya yung ating puso. Diba? Ang sabi pa ng Panginoon sa Pahayag chapter 2, nalalaman ko kayong mga gawa. Amen? Lahat na ating ginagawa, alam ng Diyos at walang makakapagtago sa kanyang harapan. Palakpakan niya natin ang Diyos sa buhay. Pumalakpak na ang isang paribay. Hallelujah. Okay. Kailangan mo ang revival kapag kakulang ang pag-ibig sa pagkakapatiran. Kailangan ang revival pag sa church ay walang pagkakaisa. Amen? Yan, yun ang kailangan. Kailangan ang revival kapag nagkakaroon ka ng mapamintas na espiritu. Yan ang mga problema sa maraming Kristiyano ngayon. Amen? Maraming mga Kristiyanong mapamintas pero kulang naman sa paggawa. Hello? Kaya, mapamalig ang isang taong hindi nakakaranas ng revival. Amen po ba kayo doon? Kailangan mo ang revival kapag ikaw ay mayroong espiritong matapuhin. Huwag lang ang matanggilang, sabi nga ni sa pastor, ang Kristiyano daw, parang minsan ay katulad ng bunga ng alakis. Huwag lang ang hindi matangko, yung puno, laglagan na yung bunga. Hello? Totoo po ba yun? Nangyayari po ba ito? Sensitive. Napakamaramdami. Kinakailang dapat yung sabi maging sensitive tayo sa kayo sa Holy Spirit. Hindi tayo maging sensitive doon sa gawa ng laman. At doon sa mga negative.
Minsan, mas malimit, negative, ang ating pinanghahawakan kaysa doon po sa positive. Amen? Hallelujah. Puri natin, Panginoon. Kailangan mo rin babalik pagkain kung nagkakaroon ng galit. Meron po po magandalitin pa rito. Pag meron magandalitin dito, kailangan mo ang revival. Hindi na maling galit, huwag na ang naging galit. O huwag na galit na galit. Amen. Hallelujah. Kailangan mo ang revival pagkain nagkakaroon ng espiritong maigiting. Amen. Nakakita lang halimbawa ng mga bagong dami ngayon na gusto ng tao sa mga online, di ba? Mga cellphone yan. Yan. Buti pa siya. Buti pa. Sabi nga, huwag natin kainitan yung nataang pinagpapala. Amen. Huwag natin kainitan yung mga yumayaman. Mana tayo pag may yumayaman, pinagpapala, matuwa tayo. Sino gusto ng Panginoon eh? Diba? Matuwa tayo, Lord. Salamat po, pinagpapala ng tao ito. Pero masigit na matanggap nila yung pagkabalang espiritual na kung saan buhay pa sila, makatanggap sila ng buhay nila. Na tunay na ibinibigay ng Diyos na libreng pagpapala. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi pa rito, sabi, kailangan ko kapatid ng revival pag kahit kailangan balisa. Nakakadabas siya ng pagkabalisa. Yan. At kailangan din ng revival kapag ka ikaw ay hindi mo nagagamit ang talento ng Diyos. Di ba? Kailangan ipagamit yan. Huwag natin sarilinin. Ipagamit yan. Binigay ng Diyos ang mga talent na yan para sa kanyang purpose. Para gamitin, para lumago sa ikatitibay ng kanyang katawan. Amen po ba? Okay, siyempre, kailangan ng revival pagka ito ay madaling mahulog sa kasalanan. Kasi yun ang mapangalit. Pag ikaw ay laging nahulog sa kasalanan, kailangan mo kapatid ang revival. Amen? Nakapangarami pa. Tinataman, ay pagmapakinin natin. Napakapakita na sa isang mananampalataya na kailangan niya ang revival. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang tanong ngayon sa hapon ito, sa umagang ito, kailangan kaya ang kabuuan ng GML Church na revival? Sa palagay nyo? Sa tingin nyo? Kailangan kaya ng GML Church sa kabuuan ng pananampalataya o personal na pananampalataya, kailangan kaya ang pagkapagibagong sigla? Kailangan. Ready ba kayo? Di ba? Okay. Kaya kung titingnan natin dito, sa ating binasa, nasabi doon ay, yun yung panalangin eh. Panalangin ni Haring David, na ang kanyang panalangin ay para sa revival. Paano? Paano magkakaroon na revival? Siyempre, sabi dito, kinakailangan unang-una ay manalangin para sa revival. Kaya sa ating mga prayer meeting, o sa ating mga personal na devotion na panalangin sa ating Panginoon, ipinapanalangin niyo ba na sa iyong sarili o sa kabuuan ng simbahan na magkaroon ng revival? Baka ang ating panalangin minsan ay, pengi ako lagi. Pengi ito ang Panginoon. Di ba? Kailangan magkaroon naman tayo, isama naman natin yun. Yung napakahalaga sa buhay na isang Kristiyano na magkaroon ng pagkapanibagong sigla. Kasi pagka hindi revive ang isang Kristiyano, walang sabi nga sa kanyang sarili, nagagalaman niya na para bang yung kanyang paglilingkod ay laging walang saysay. Kahit pilitin niya yung kanyang sarili na paggamit, gumawa, dahil sa hindi nagaganap ng revival, wala, nagiging parang sa kanyang sarili ay nagiging walang saysay yung kanyang buhay. Amen? Okay, manalangin. Kaya nga sabi dito, lahat ng revival, lahat ng pagkapagibagong sigla,
ito ay nagsisimula sa prayer. Amen? Hallelujah. Kaya sabi naman ng kasulatan, 2 Chronicle chapter 7 verse 14, ang sabi doon, kung ang aking bayan ay magpakumbaba. Hindi nakaka-memory niyo. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba, yung pala napakahalaga para dumating ang revival. Bago pa dumating ang revival sa panalangin, pagpapakumbaba. At manalangin. Diba? Yan sinasabi ng 2 Chronicle. At talikuran ng masamang lakad. Ang sabi doon, saka ko pa lamang, ang sabi nga, didingin ang iyong panalangin at papagalingin ko ang inyong lupain. Pagagalingin. Pagagalingin ng Panginoon yung ating, kung hindi pa tayo nakakaranas ng revival, ang Diyos ang siyang gagawa. Amen? Sa ating kong buhay, kapag ginawa natin ang pagpapakumbaba, prayer, gagawa siya sa ating buhay ng pagpagibagong sigla. Amen po ba kayo? Hallelujah! Panalangin. Okay. Ang ating pong pinaka-example na nakaranas ng pagpapanibagong sigla ay walang iba kundi ang early church. Amen? Sino bang nagbabasa po ng aklat ng mga gawa? Ang aklat ng mga gawa, ito po yung history ng mga Kristiyano. At siya po yung ating basihan. Amen? Doon po tayo kumukuha na kung saan na lahat ng mga bagay tungkol sa paggawa at paglilingkod sa ating Panginoon. At lahat nakaranas sila. Aklat ng mga gawa. Chapter 4 verse 31. Nagpe-pray lang sila. Ano nangyari? Nagpe-pray sila. Nayanig yung lugar na kanilang titipunan. At hindi, no? Amen? Nagkaroon na lindol. Yun yung sagot ng Panginoon doon sa mga nananalangin. Amen? Katulad din niya, Apostol Pablo, at kami sila. Di ba sila nasa preso? Nakulong sila. May talikala siya. Ayun ang sabi ng banal na kasulatan, sa Gawa chapter 60, makita natin, nung sila nagpasimula mag-pray, yan, nagkaroon na lindol. Nawasak yung pintuan ng pinangguan. Nakalang yung mga talikala sa kanilang pagkakagapos. Amen? At dahil doon, sila po ay nakalaya. Ano lang ginawa? Ano lang ang ginawa ni Pablo ni Silas? Sila ay nag-praise and worship na. Sila ay nanalangin. Amen? At sa kanilang panalangin, kumilos ang Diyos. Kaya ninyo, kung gusto mo mapakilos ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong family, anong dapat gawin? Kailangan manalangin tayo. Amen? Amen po ba? At yun yung instruction sa atin ng nakasulatan. Hallelujah! Walang hadlang. Kaya napakahalaga sa pagkasama-sama sa kabuuan ng manampalataya na lagi pong nananalangin. At hindi lang nangyari sa kasaysayan ng mga unang manampalataya, sa kanilang panalangin, sila po ay napuspos ng Espiritu Santo. Amen? Nagsalita sa ibang wika. At dahil doon, nagkaroon sa kanilang buhay ng pagbabago, naging ma-influensya yung kanilang ginagawang paghayo. At dahil sa nakatanggap na revival, sila naging matatatag na Kristiyano. Amen? Mga strong na Kristiyano. Kaya dahil sila napuspos, sila ay nakaranas ng revival. Ang sabi nga, walang tigil yung kanilang pangaral, bahay-bahay. Na walang tigil na ipinangangaral nila ang Kristo na nabuhay na. Amen? Hallelujah! Okay. Kaya kung titigil natin, talaga kailangan na siya sa revival. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord. Pangalawa, kung paano magkakaroon ng revival, ay kinakailangan umasa ka ng revival. Kaya sabi dito ni Hari David, hindi mo ba kami bubuhayin muli? Yan. Lalo yung kanyang panalangin na napaka-importanteng kailangan
tungo sa revival at paniniwala na magkakaroon ng kaganapan sa kanyang buhay yung pagpapanibago sa kanila. Hallelujah! Tama po yung mga nakaranas ng mga revival. Noon, pinag-aralan natin yung nakaranas ng revival. Ngayon, yan. Tama po yung bunga ng revival ng unang panahon, no? Sa mga lingkod ng Diyos. Sa history po ito. Sa buhay ni Martin Luther, alam niyo po yung dala niyang mensahe po, yung kanyang sermon, ito po ay nagdala ng pagbabago. Yan, si Martin Luther. Hindi sila kakilala kay Martin Luther. Amen? Ito yung ating mga nakaranas ng revival. Sabi nga ay ginamit ng ating Panginoon sa malawakan. Ano ba si John Wesley? Ng England. Siya ay nagdala ng revival sa England. Amen? Si Dwight L. Moody, founder ng YMCA, ang kanyang sermon, ang dala niyang sermon ay, ito ay nagdala ng libu-libong tao sa edad niyang 21. Nakakatabi sa no? Sa mga kabataan. Sa edad 21, siya ay nakapagdala ng libu-libong tao kay Kristo. Kaya sabi, kung hindi na buhay si Kristo, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Amen? Hallelujah! Okay. Doon makikita natin yung, ang sabi nga ay, mga lingkod ng Panginoon, ginamit ng Panginoon sa isang malawakang gawain, mga international ito. Nakakatuwa kanina kagabi, nakapanood ko yung mga, yung 10 mayamang relihiyon. Sinakahit ng post. 10 relihiyon, 10 mayamang relihiyon. Mga trilyon. Aba, sabi ko, ano lang yung simbahan ito? Ang laki ng influencer nito. Diba? Ay sayang kung hindi sa tamang katulungan na gagamitin, bawal ang kabuluhan kahit anong yaman ito. Hallelujah. Amen. Pero nakaka-challenge ano? Kaya minsan, bilang tayo ay lingkod natin pa rin, nag-isip tayo, ano kaya? Ang ganda sana di ba? Naratingin pagka alam yung pangailangan ng church, alam yung mga pangailangan ng church, at mga mananampalataya, minsan nag-iisip ko rin. Amen? Pero ganyan lahat ng mga biyaya pagkapala, pwede ipagkaloob ng Panginoon, di man ipagkaloob ng ating Panginoon, yung mga biyaya pagkapala, pero pinakamagalang dito na maranasan at patanggap na kung saan yung hindi nagbabagong pangakong pagkapala ng ating Panginoon ay buhay na lang siguro sa langit na lang. Amen? Lahat naman yung mga mananampalataya lingkod ng ating Panginoon nung nabuhay sila, hindi na natanggap yung pangako ng Diyos eh. Di ba? Kundi sa mga bayani ng pananampalataya, sino ba nakakaalam sa mga bayani ng mga pananampalataya? Lahat ay pinangako ng Diyos. Pero makita natin, namatay at namatay sila. Si Moises niya ay nakatanggap sa lumang pangako, hindi nakarating niya eh. Di ba? Pero sabi, sila ay patuloy pa rin sa pananampalataya na umaasa yung pinakamasigit na pangako ng ating Panginoon. At sa inyong pangako ng ating Panginoon ay mag-aral tahan sa Amen? Pero tayo na nagagawa para tayo magkaroon ng isang mag-aral tahanan sa langit din ng pangako. Amen po ba kayo doon? Hallelujah! Thank you, Lord. Ayan. Maghihanda. Siyempre, umaasa ka o nanalangin ka na revival, dapat maghihanda ka. Hallelujah. Maghihanda. Katulad ng sinabi ko sa inyo, darating ng revival, una-una ko tayo asa na tayo ay magkakaroon ng revival. Kaya sabi nito, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kung nagkaroon ng revival noon, ngayon, umasa tayo na gagawin din niya ang pagpapadibagong sigla ngayon. Ano ba kayo? Ay sabi nila, pagka dumating sa akin, saka ako maliliwan na. Pero dito, kinakailangan bago dumating sa iyo, umasa ka na. Hindi na mangyayari. Papayag dito yung pananampalataya. Amen?
na bagamat hindi mo nakikita. Amen? Yung mahimalang bagay na gawin ng Diyos o maaaring gawin ng Diyos sa iyo, pero naniniwala ka na. Amen? Kayo ba ay sa umaga na ito, umaasa na magkakaroon kayo ng pagkapanibagong sigla? Baka sabihin niya, Lord, Pastor, tama na lang ako hindi nakakapag-lingkod. Ako naman ay linggo-linggo hindi na-absent. Pero kasagutan, kahit linggo-linggo hindi ka naka-absent, yung matanungan, kailan hindi ko na-revive ito? Oh. Di ba? Di ba? Iisa-isa natin yun. Pagka ito ay tinatama, wala kang paghahangat na hanapin ang presensya ng Diyos, kailangan mo revival. Malamig ang iyong pag-ibig sa Diyos, kailangan mo revival. Malamig ang iyong pakikitungo at walang hindi nakikiisa sa pagkakapatiran, kailangan mo revival. O diba? Hello! Hallelujah! At ang maganda rito, pinakita ko sa inyo yung mga nagkaroon ng pagpapanibago. Hallelujah! Tingnan natin ang bunga. Bunga ng pagpapanibagong sigla. Siyempre, makita po natin yung mga ipinakita natin halimbawa na kung paano sila nagkaroon ng pagpapanibagong sigla. Diba? Naka-influence sila. At ang unang-una, wala na pati ng apply ko. Wala na. Hallelujah. Ang maging resulta nito, di ba sabi doon, pagka nagkaroon ng pagpapanibagong sigla, ano mangyayari? Kasiglahan. Di ba sabi doon, oh, buhayin mo kami upang kami magkalak ulit. Di ba? Nagkakaroon ka ng pagpapanibagong sigla. Tayo buhay. Amen po ba? Okay. Kaya hindi ko na rin po patatagal. At nais kong tanungin kayo, handa ba kayo magkaroon ng pagpapanibagong sigla? Kahit natin kumain tayo kumawit. Amen? Ang sabi nga, nagsisimula ang pagpapanibagong sigla sa pamamagitan ng prayer. Ito yung panalangin ni Haring David sa Panginoon. Hindi mo ba kami bumuhay uli? Sa piling panalangin siya na magkaroon uli ng buhay ang kanyang sarili. Personal, sa ating buhay ngayon. Pwede maranasan yung pagpapanibagong sigla. Kaya, prayer, magkakaroon tayo ng personal na panalangin. Amen? Tungo sa pagpapanibagong sigla. Thank you, Lord. Sabi natin, ang presence ng Lord, iniwala naman tayo na dalawa o tatlo nagkakatipon ay naroon ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon ang ating Panginoon. Sabi nga, sa Pahal chapter 2, nalalaman mo ang iyong mga tao. Amen? Alam ng Panginoon ang ating isip, alam ng Panginoon ang ating puso, nababasa niya. Sa John chapter 2, alam niya ang nilalaman ng puso ng tao. Thank you, Lord.
Lord God. Oh, hallelujah. And the Lord of Lords. Hallelujah. Sige po, purin natin ating Panginoon. Ibuka natin ang ating mga labi. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Thank you for your presence. Thank you for your presence, oh. Thank you for your word, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po tayo po itastal na manalangin sa Panginoon. Hindi natin, ipanalangin natin sa Panginoon ang pagpatibagong sigla. Yes, Lord. Hallelujah. Kita mo, Panginoon, ang aming mga kakulangan. Kita, Panginoon, Lord, kami nga po ay kulang, Panginoon, sa pagkapanibagong sigla. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa oras po nito. Na kami nga po ay nagkulang, Panginoon. Nagkasala, Panginoon. Hallelujah. Saan, Lord, nagkakaroon kami ng mga panghihina, O Diyos. Kaya sa oras ito, Panginoon, patawarin na po kami. Yamang napapasal ko ay kung puso't isipan, larang tigil, Panginoon, kita mo, Diyos, ang aming pong kalalagayan ng Espiritu. Lord, sinayin po sa iyong kasalita sa aklat ng Revelation na ikaw, Panginoon, nalalaman mo ang lahat sa iyong buhay. Hallelujah. Alam mo kung kami merong panlalamig, kami ay merong Espiritong malagamgam, Panginoon. Alam mo, Panginoon, hallelujah. Kung meron nga kaming mainit, maalam na pag-ibig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil po sa salita, Panginoon, binibisita mo, Panginoon, ng iglesia, Panginoon. Hallelujah. At patuloy ka, Panginoon, nagre-review kung ano mang kahinaan ng isang iglesia o bakit, Panginoon, kahinaan ng isang pananampalataya. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po kami umaasa, Lord, sa itong buhay na gagawin po, Panginoon, ang iyong pong nais na mangyari sa itong buhay tungo, Panginoon, sa pagpapanibagong sigla, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We declare, Panginoon, revival, O Diyos, sa kabuuan ng body of Christ in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus of Nazareth, Panginoon.
Salamat po, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang siyang makontrol sa iyong puso't isipan at higit, Panginoon, ang iyong pong paghahari sa iyong buhay at maganap ang kalooban mo sa iyong buhay bilang ikaw, O Diyos, ay naghahari sa iyong mga buhay. Thank you, Lord God. Salamat po. Nasa kabuuan ng iglesia ito, kabuuan ng manampalataya ng Jesus sa Fountain of Life. Lord, inakin po namin ang katagumpayan, inakin namin ang pagpapalibag na sigla. Lord God, lalo higit, Panginoon, sa mga nakinig at tumalo, Lord God, sa umaga nito, Panginoon. Hallelujah. Mas po sino po kami, Lord, ng iyong pong kapangyarihan. Hayaan mo, Diyos, na maranasan namin, Panginoon, sa bawat araw, bawat oras, napupuno kami, Lord God, ng Espiritu mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay makapabuhay ayon sa Espiritu at hindi sa gawa ng laman, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong pong misahe na amin po naging basihan ng aming pananampalataya, Panginoon, at magsunod po sa iyo. God, Lord, ito po ang nais mo sa kabuuan ng simbahan. Alam ko po na ikaw po, O Diyos, ang nagbigay nito. Una po ay sa iyong lingkod para maiparanas sa lahat ng manampalataya sa kabuuan ng Jesus, the Fountain of Life. Hallelujah. Bagong bukal ng buhay, Panginoon. Hallelujah. Mapuno kami, Panginoon, ng tubig na nagbibigay buhay. Mapuno kami, Panginoon, ng iyong pong kapangyarihan. Maraming po salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, at tunay, Panginoon, na kulang ang aming pong mga labi, sambitin, ang aming pong mga pangailangan tungkol sa spiritual. Alam ko po, Panginoon, ikaw pa rin ang patuloy na pagpapaalala sa iyong mga buhay. Lord, kung paano kami lalakad sa buhay na ito na merong kasiglahan sa Espiritu. Salamat po. Puri ka namin, kakailangan namin. At sa iyo po, mataas ang puri. Salamat in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Lord.